sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakinggan, gabay ng simbahan ating kailangan. Payo't serbisyo ihahatid sa inyo ng ating mga kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Magandang gabi po mga kapanalig. Naririto naman po ang kapanalig sa DZRH at sana po kayo nasa mabuting kalagayan at puno pa rin ng pag-ibig at pag-asa sa ating Panginoon. At siyempre, lagi kong kasama si Brother Ed Montilla. Brother Ed, kumusta ka na? Yes lang po, Brother Bong. Father Bong, magandang gabi, Luzon, Visayas, at Mindanao. Virtual kami ngayong gabi ni Father Bong dito sa DZRH, Kapanalig sa DZRH. Kumusta po, Father Bong? Ayan. Buhay na buhay pa. Buhay na buhay pa ka rin, kami pa rin ni Brother Ed. Mga kapanalig, malalim na nakatanim sa puso ng tao ang hangaring lumigaya. At walang makakapawi rito. Marami ang handang gumawa ng lahat nilang makakaya upang matupad ang pangarap na ito. Ngunit ang hamon ay nasa paghahanap ng tamang daan tungo sa gayong hangarin, sapagkat marami ang naliligaw sa paghahanap ng kaligayahan at nahahantong sa kalungkutan magpakailanman. Sa banal na Diyos na santatlo lamang matatagpuan ang tunay na buhay at kaligayahan. At si Jesucristo ang tanging daan tungo sa Kanya, sapagkat walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Liban kay Jesus, wala nang pamalit na daan tungo sa kaligayahang magpakailanman na tinamo para sa atin sa pamamagitan ng kanyang buhay at muling pagkabuhay. Si Jesus lamang ang daan sa Ama at sa buhay na walang hanggan. Ang ibang dakilang pinuno at taong banal ay maaaring panganganinag na kung ano si Jesus. Ang magtaglay ng ilang aspeto ng mga katotohanan, turo ni Jesus at ang buhay na inihalimbawa at ibinahagi niya. Ngunit tanging siya lamang ang ganap, pagkat siya lamang ang maaaring buong katotohanang makapagsasabing, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Yan ang paunang salita, mga kapanalig. Sa Jesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa pamamagitan niya, nakikilala natin ang Ama, siya ang daan patungo sa nais nating patuhanang tahanan ng Ama. Ngayon po, mga kapanalig, simulan natin na isang panalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo,
makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At agad mga kapanalig, pakinggan natin ang unang pagbasa. Ito po ay mula sa mga gawa ng mga apostol. Kabanata 6, versikulo 1 hanggang 7. Pakinggan natin at ito ay babasahin ni Brother Ed. Wala kang sound? Wala kang Noong sound. mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagrereklamo sa mga Helenista laban sa mga Hebreyo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang mga pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matalino, at puspos ng Espiritu Santo at ilagay namin sa tungkulin na ito. At iuukoy namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking kilalang matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. Sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia at isang hintil na naakit sa Judaismo. Inaharap sila sa mga apostol. Sila ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumalaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem at maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, sa pamumunuhan ng Espiritu Santo, dumami po ang bilang at samahan ng mga mananampalataya sa Jerusalem. Dito po pinili ang 7 diakono, yung deacons, upang samahan ang mga apostol sa kanilang gawain. Patuloy nito ang paglago po sa lalong maraming nagpabinyag sa Kristyanismo. Ang pamayanang Kristiyano sa Jerusalem ay naharap sa mga una nitong sariling problema. Kaya nga ang pamayanan ay binubuo ng 2 pangkat, mga buhat sa Judaismo na lumaki sa Palestina at ang wikay Aramaiko, at ang mga bagong binyagang ipinanganak at lumaki sa iba't ibang bahagi ng Imperyong Romano at nang malaunay lumagi na sa Jerusalem. Griego naman ang wika nila, na magitan sa 2 pangkat na ito ang malalim na hindi pagkakasundong nagbunga ng iba pang pagkakahati, gaya ng makikita natin sa unang bahagi ng Aklat ng Mga Gawa. Kaya po, isinasaad
sa unang pagbasa para ngayon kung paano sa hangad malutas ang ilang problema. Nagpairal ang simbahan ng iba't ibang tungkulin sa pamamagitan ng paglikha ng isang bagong pangkat ng mga pinunong lingkod, ang mga diakono. Iyon ay mananatiling matatag sa salik ng simbahan upang maparami ang mga kaanib sa masiglang pakikipagtulungan. Kaya ho, mga kapatid, mga kapanalig, dito nakita natin ang kahalagahan ng mga deacons, mga diakono. Kaya po, nais ng Panginoon na sa pamumukan ng Espiritu Santo na dumami na ang bilang at samahan ng mga mananampalataya sa Jerusalem. Kaya pinili po ang 7 diakono upang samahan ang mga apostol sa kanilang gawain. Mga kapatid, tayo din ay may gawain sa ngayon dahil ang naiwan ngayon ay tayo. Dapat natin din ipamahagi ang mabuting balita. Kaya po, ang salmong tugunan, yung tugon sa unang pagbasa, Psalm 32, Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na puon ay pasalamatan. Tugtugin ang alapat awit ay saliwan. Panginooy, tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. At may takot sa Diyos, ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. So yan po, ang unang pagbasa at ang oras po natin ngayon ay 48 minutes after 7 in the evening. Ang oras na yan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, match up of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan.
taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang Nagbabalik ang ating kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Ayan po mga kapanalig, kaming dalawa ni Brother Ed ay nagbabalik. Brother Ed, mayroon ka na ba dyan ng mga text messages na natatanggap? Yes, Brother Father Bong. Blessed Sunday galing kay Susan Hoffman. Sa ating dalawa, always present to hear the Word of God. Si Florence Regalo, good evening Father Bong and Brother Ed, listening from Pila, Laguna. Stay safe. And si Christian Wyatt Gulay, magandang gabi sa ating dalawa. At si Teresita Atienza, good evening sa atin nasa YouTube siya, Father Bong. Thank you. Okay. At ngayon mga kapanalig, atin ang tunghayan ang ikalawang pagbasa at susunod po yung mabuting balita. Ang ikalawang pagbasa po ay hango sa unang sulat ni Apostol San Pedro, Kabanata, ikalawa, versikulo 4 hanggang 9. Pakinggan natin po ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Waray mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong spiritual at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing spiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Jesucristo. Sapagkat sinabi sa kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang mananalig sa Kanya, kaya nga mahalaga siya sa inyong mga pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran sa ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Dapatwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kaliligtas ng kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At ang mabuting balita naman ay hango kay San Juan,
Kabanata 14, versikulo 1 hanggang 12. Pakinggan natin po ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito.